Scientifically known as Cyperus mindorensis, this weed is called whitehead spike sedge. Aduna kini siya'y narrow leaves ug ang iyang spiky seed heads daw sama sa mga botones. Vigorous kini siya sa mga wetland areas, and also nagagikan ni siya sa family sedge Cyperaceae. Invasive usab kaayo siya nga sagbot because it can thrive in tough, often neglected soil. Ginaspread pud niya yang seeds aggressively and gina-crowd out niya ang uban nga mga plants or mga weeds nga naa sa iyang surroundings. It might seem harmless, pero kung imo ni siyang makilala, it can be incredibly difficult to remove once it takes roots. So why am I talking about these things? Because in our Christian walk, daghan kayo ging ani nga mga sagbot sa ato ang pagkinabuhi bilang mga Kristohanon. This weed represents the distractions and sin in our lives. Sama ni ini nga sagbot, usahay ang sala mag-crowd out sa ato ang mga kasing-kasing. Just as this weed is tough to get rid of once established, sin can also, when also deeply rooted in our lives, it takes intentional effort to remove it. In agriculture, kani siya nga sagbot can be removed by weeding manually so it cannot flourish in the field. Same is true sa ato ang pagpangalagad. We need to intentionally spend time in prayer, read the Bible, and stay connected with God so that sins cannot flourish in our Christian walk. Usa ka maayo nga karakter nga atong makuha niini nga sagbot mao ang kaya niya mag-thrive sa mga soil na often neglected na, mga pangit na nga mga soil. Hinaot sa itong mga pagpangalagad. Kung aduna may mga pangit nga mga panghitabo, mga pangit or difficult circumstances, may it be nga kita maka-thrive gihapon, kaya gihapon makatindog ni ini nga mga pagtilaw sa ato ang kinabuhi. Because Hebrews 12:1-2 says, "Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith." I know that we cannot do it in our own way, but through God's strength, we can clear them out and live life God wanted us to be.